Sa paglipat nga po ni Klay Thompson ang kanyang bagong kupunan sa Dallas Mavericks ngayong off-season, sinabi nga nito na balak nga po niya ditong magkaroon ng fresh start. Hindi rin naman naging maganda ang kanyang kalagayan sa Golden State Warriors sa nakalipas na taon dahil matapos silang makakuha ng kampeonato taong 2022, puro problema at drama na nga ang kanyang nakatapat. Kaya gagamitin at sasamantalahin niya ang kanyang nakuhang oportunidad upang magkaroon ng magandang simula. Syempre, sisimulan niya ito sa paggamit niya ng bagong jersey number para sa Dallas Mavericks. Para nga sa inyong kaalaman, hindi na rin naman pwedeng magamit pa ni Klay Thompson ng number 11 since gamit na rin naman ito ni Kyrie Irving. Ibig sabihin mag-aagawan sila ng numero. Ngunit bilang respeto sa kanyang kakampi at bilang tatak ng bagong simula, plano nga nitong gumamit ng bagong jersey number. As of now, hindi pa naman ibinulgar kung anong numero ang kanyang gagamitin, ngunit asahan na ninyo na i-anunsyo na nga ito. Samantala, simula nga po sa pagiging dismayado ng mga fans ng Golden State Warriors sa umpisa ng free agency, bigla nga itong napalitan ng excitement matapos ang ilang magandang move na ginawa ng kanilang team sa pagkuha kina De'Anthony Melton, Kyle Anderson at ang kanilang bagong player na si Buddy Hield na nasungkit nila sa isang sign and trade deal. Ngunit kung akala nyo tapos na, well, dyan nga kayo nagkakamali dahil meron pa silang hinihintay na kukumpleto sa kanilang bubuuhing Big Four at eto nga si Lauri Markkanen ng Utah Jazz na kasalukuyang kinukumbinsi sa kanilang ginagawang trade negotiation. Well, sa umpisa ng off-season, eto talaga ang kanilang plano. Sa katunayan, sa sobrang desidido ng kanilang team na makabuo ng Big Four na sina Stephen Curry, Draymond Green, Buddy Hield at Lauri Markkanen, ni hindi nga po nila inoferan pa si Klay Thompson ng kahit anumang klaseng kontrata sa pagpasok nito sa free agency. Sa kabilang banda naman, maliban sa pagpapapirma nga po nila ng mga kontrata sa kanilang rookie kagaya ni Dalton Keunig, Bronny James Jr. at si Blake Hinson na binigyan ng two-way contract, wala pa nga silang nagagawa ni isa mang blockbuster trade ngayong araw. Pero hindi pa rin naman magtatapos ang Lakers sa pagpapapirma lamang ng rookie, gayong may pag-asa pa rin silang makakuha sa loob ng free agency, gayong marami pa nga ditong mga available na manlalarong mapapakinabangan. Kabilang sa mga target nila dito ay isang sentro na babagay kasama si LeBron at Davis. At ayon nga sa isang insider, ilan sa mga big man na free agent ay sina Daniel Theis, Cody Zeller, JaVale McGee, Tristan Thompson at si Bismack Biyombo na pare-parehong hindi na binigyan pa ng bagong kontrata. Kaya isa nga sa kanila ang pwedeng kunin ng Lakers at ayon sa hinaing ng ilang mga fans, mas mabuti nga pong kunin nila si JaVale McGee para sa isang reunion. Sa kabila nga ng edad nito, meron pa rin naman siyang sapat na experience para makapag-ambag sa kasalukuyang lineup nila, lalo na sa rebounding at inside defense. Ngunit kung kayo mga idol ang tatanungin, sino nga bang free agent center ang dapat kunin ni Rob Pelinka? I-comment nyo lamang yan sa baba at babasahin natin yan. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.